Okay, ngayong umaga makakasama natin si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Good morning, Sir Juni. Welcome back sa Maynila, ito ang Pilipinas, dito sa DZRH. Good morning, Claire. Good morning po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Sir Juni, reactivated na po ang El Nino Task Force. Ano po sa harap ng banta nitong tinatawag na Super El Nino? Ano po ba ang ibig sabihin nito at ano ang aasahan natin sa hakbang na ito? Ang pagdating nga po dito sa El Nino, itong nagbabadyang El Nino, ang ayon po sa pag-asa, no, ang ma-expect po natin ang magsisimula sa moderate to strong na El Nino, and then later on yung strong to very strong na El Nino, no. Dito po ang impact po kasi dalawang tinitingnan dito. Unang-una po, ito pong El Nino sa first part, no, lalo ngayon habagat na po, palalakasin niya po yung habagat. Yun yung unang-unang impact na tinitingnan. So hindi porket El Nino ang titingnan lang po natin ay yung tagtuyot kagad, no. So yung weather conditions sasabay ito dahil nga po palalakasin niya itong habagat po, lalo kahapon palabas na po ang pag-asa na official na po, nasa season na tayo noong habagat or the southwest monsoon. Ito po ay magdadala ng mga pag-ulan, mas malakas sa pag-ulan, na maaari po siyempre magdulot ng mga pagbaha at saka mga pagguho ng lupa. So yun po yung mga unang impact na dapat abangan. And then later on naman po, later part of the year hanggang sa first part of the 2027, ayun naman pong mga tagtuyot, kulang na ang ulan, at saka tag-init naman po hanggang sa next year. So yun po yung dalawang impact po na dapat abangan. Kaya nga po ang gobyerno magmula nung nagpalabas ang pag-asa ng El Nino Watch, and then later on itong may El Nino Alert, meaning mas mataas na talaga yung chance na talagang mangyayari siya. Yun nga po, naghanda na po base doon sa National Action Plan na meron tayo noong 23 at saka 2024 na nangyari din yung El Nino. So yun din po yung sinususugan natin para dun sa mga iba't ibang sektor na mga dapat pong paghandaan at saka babantayan. Sir Juni, dun sa mga nakaraang El Nino, ano yung mga sektor na pinaka naapektuhan at ano ang naging interventions ng pamahalaan? Doon po sa mga sektor na yun, kung yung mga sektor na yun, unang-una siyempre po yung direct impact kasi yung para doon sa food security sector natin. Siyempre, yung ating pong mga paninim, yun yung mga tinitingnan natin kasi nga po dahil kung tagtuyot ito, yun po ang magiging problema. So, ang ginawa po ng pamahalaan to make sure that there's an adequate and stable supply ng mga key food commodities natin. Ganun din siyempre yung tulong po, suporta sa ating mga affected na mga magsasaka, ganun din yung mga mangingisda, ay para mabawasan nga po yung kanilang mga challenges, Ganun din yung mga access po ng consumers, nating mga consumers, para naman dun sa mga affordable po ng mga food commodities. So yun yung mga pangunahing ginawa po doon. So yun yung mga kumbaga outcomes na tiningnan doon, And then pagdating naman po doon sa iba pang mga sektor, kasama diyan yung water security. Siyempre yung dapat na sufficient water supply na in-ensure, this is led naman po by the DENR. Tapos yung sektor din po, siyempre yung sa kalusugan, ito po ay pinamumunuan naman ng Department of Health. Dahil po kapag panahon ng El Nino, meron pong iba't ibang klase ng mga dapat bantayan ng mga karamdaman. Kasama dyan siyempre heat-related na mga illnesses, like yung tag-init, yun po yung dapat bantayan. Ito yung mga heat cramps, heat exhaustion, mga heat stroke, yan. Tapos kasama din siyempre yung mga waterborne diseases. Dahil nga po magpapalakas ito ng mga pag-ulan. So yung mga dapat pong bantayan ng mga karamdaman pagdating sa kung may pagbaha, yung mga leptospirosis, yung mga respiratory illnesses. So yun po yung mga dapat binabantayan. And kasama na rin siyempre yung energy sector, Miss Les, kasi nga meron tayong mga hydropower plant, and then yung supply din ng oil, and then ganoon din yung panglimang sector po, yun yung public safety.
DILG naman po ang nanguna dito. Kasi nga po kailangan na bantayan din siyempre ito pong mga insidente at saka mga na may kinalaman po sa El Nino. Sir Judy, sabi ni Executive Secretary Recto, nire-review yung mga naging tugon sa mga nakaraang El Nino para malaman kung alin sa mga ito ang naging epektibo at maaring muling gamitin para maibsan yung epekto. Natukoy na ba natin itong mga intervention na ito na maaring magamit ulit ngayon at kung saan tayo magkakaroon ng adjustment? Tama po kayo dun sa sinabi ni ES Recto. Nagbigay po ng briefing o ng ulat ang aming Civil Defense Administrator si Yusek Harold Cabreros sa mahal na Pangulo para nga po doon sa mga nangyari doon sa El Nino 2023 at saka 2024 at ganoon din po yung mga isinagawa po kung natukoy na po ito marami na pong natukoy doon like yung mga itong 5 sektor ay kasama pa rin po. Water security, food security, energy security, health and public safety. Ang pinag-uusapan na lang po ay yung mga specific na kung ano-anong klaseng mga programs, projects and activities po under each department at under each sector para nga po malaman kung alin doon yung mga dapat talagang tutukan para sa taon na ito. Ano-ano po yung mga challenges sa pagtugon sa epekto ng El Nino, Sir Juni? Unang-una po siyempre yung malawakan na epekto nito kasi buong bansa. Tapos dalawa kasi dahil may tagtuyot at saka yung mga tag-ulan. Ganyan yung nagiging challenge dun. So kumbaga napakaraming involved sa atin, kumbaga napakarami pong apektado at saka yung ganun din po yung tinitingnan siyempre yung negative impacts nito sa ating bansa. So yun yung isa sa mga challenges like kunyari example po so yung sa water security siyempre biglang napakaraming tubig tapos biglang walang tubig. So yung mga challenges na siyempre kung paano mababalanse yun and then ganun din naman sa food security siyempre dahil alam naman natin na karamihan sa mga pagkain natin ay nanggagaling doon sa resulta siyempre ng mga production ng mga magsasaka. So yun po yung mga nagiging challenge natin dito. At may mga ginagawa na tayong hakbang gaya ng binanggit nyo po. Mukhang mauuna yung marami munang tubig bago yung tagtuyot na kakailanganin natin ng karagdagang tubig o wag sanang kapusin yung supply. So may mga ginagawa na po bang hakbang ang pamahalaan para ma-save natin na yung sobra-sobrang tubig ngayong darating na panahon ng tag-ulan para magamit natin dun sa tagtuyot naman? Opo, yung mga kasama sa mga key interventions yan, kung pag-uusapan natin yun doon sa tubig, siyempre, yung mga close monitoring ng ating mga major dams, kasama yun. Ganun din, siyempre, doon sa water conservations, yung mga polisiya, at saka ganun din yung mga kung paano nga po mag-ipon nitong mga tubig habang mas marami pa po ang tubig. Ganun din, siyempre, yung mga key interventions natin sa mga irrigation, sa mga production, sa mga crops, kasama po yun. Dahil nga din sa napaka-increase muna of water and then later on yung decrease. Ganun din po siyempre yung mga sa livestock and poultry, yun isa sa mga pinag-uusapan din po at saka inahanda ng Department of Agriculture, ganun din sa fisheries. So yun po yung mga ating under those ang ating mga ginagawang intervention po. Sir, ang lokal na pamahalaan kasama ba sa koordinasyon ng national government sa paghahanda dito sa El Nino? Tama po, doon sa National El Nino team na ginagawa ay meron pong kaakibat nito yung mga hanggang dun sa regional at saka sa local. Yung struktura po ng mga DRRM councils, ganun din, meron din po mga local El Nino teams na binuo. Ay then ganun din regional El Nino teams at naman dito po sa national ay yung national El Nino teams ang ating binuo. Iba't ibang ahensya po ulit ang magkakasama dito sa iba't ibang sektor na ito. Ayan, sir, yung pondo, ayan, sapat naman ang ating calamity funds, ang ating quick response funds. Kasi kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon na tayo ng kalamidad early part nitong taon. Opo,
Sa ngayon, hindi pa po nakikitang kukulangin ito kahit nagkaroon na po ng mga ilang calamities na itong half of the year. At saka may mechanism naman po ang ating pamahalaan kung paano ito i-replenish. In fact, ang Pangulo po ay ito yung laging sinasabi na kapag kailangan mag-replenish, ay mag-replenish agad para dito sa ating Quick Response Fund and then ganoon din sa mga DRRM funds natin sa iba't ibang level po ng ating pamahalaan. Ayun. Sir Juni, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan kasi kapag ganitong El Nino ang pinag-uusapan natin, lahat ay apektado, so kailangan siguro ng collective actions, ano? Tama po, sama-sama tayong maghahanda dito, no? At saka isasagawa natin dito nga po sa nagbabadyang El Nino, kasi nga po ang dapat mantayan natin dito syempre yung ating security ng ating pagkain, ng tubig inumin, no? At saka supply ng water din, ang ganun din syempre yung sa enerhiya, at saka sa public safety, at lalong-lalo na po sa ating mga kababayan syempre yung mga may kinalaman na karamdaman, no? Pagka ganitong El Nino. So yung mga heat-related illnesses, yung pong mga respiratory illnesses at saka mga waterborne diseases na dapat nating bantayan. So makinig lang po sa mga abiso ng ating mga lokal na pamahalaan, lalo na at saka ng mga ahensya ng gobyerno din po, no? Dahil ang direktibo po talaga ng Pangulo ay patugunan itong ating mga pangailangan ng ating mga kababayan. Sir, ihabol ko lang. Sa mga nakaraang El Nino, umabot po ba dun sa punto na kinapos sa inuming tubig yung ating mga kababayan? May mga lugar na ganon? May meron pong mga lugar na nangyari yung ganoon. Kaya ang ginagawa po ay nag-augment, no, from other areas and from other sources para nga po dito sa mga tubig inumin. Kung tubig inumin naman po, kagaya kahit may mga kalamidad, no, marami na tayong mga water filtration and then mga water sanitation facilities and equipment, no, na yun po ang dinadala sa iba-ibang lugar, no, para po makapag supply po ng tubig inumin. Okay. Salamat po sa mga impormasyon, salamat sa paliwanag, at salamat sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong umaga. Thank you, Sir Juni. Maraming salamat po. Si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense.